Sa iba pang balita, sinabi ni PNP Chief Ronald De La Rosa na posibleng diversionary tactic ang ginawa ng Mauti Group sa nakita ng IED sa US Embassy. Samantala, inilatag naman ni Manila Mayor Joseph Estrada ang mga hakbang ng kanilang lungsod upang masolusyonan ang kanilang nasasakupan. Kaugnay niyan, pinagbibitiw naman ni Estrada ang mahigit 600 traffic enforcers o dahil sa umano'y mga insidente ng katiwalian. May live report ng aming kasamang si Marita Muahe. Salamat, Princess. Katatapos lamang ng press con dito sa Manila Police District tungkol dun sa nakita nga improvised explosive device sa harapan ng US Embassy kaninang umaga. Ayon mismo kay PNP Chief General Ronald De La Rosa, itong nakuha nilang bomba o IED bomb ay may same signature sa nakuha nilang bomba doon sa Davao bombing. So sinasabi niya, isa sa mga teoryang tinitingnan nila ay ang Mauti Group na siyang involved dito. So sabi niya, maaaring ito isa sa mga paraan ng Mauti Group upang takutin, maghasik ng takot sa taong bayan. Dahil ayon nga sa kanila, itong mga nakaraang araw ay ilan ang mga miyembro at sunod-sunod na rin ang naging pag-atake sa grupong ito. Pero bukod sa Mauti Group, meron pang isang grupo na tinitingnan ang Chief PNP. Ito yung sinasabi niyang Tukboy Magid Group. Hindi lang natin makuha yung eksaktong word o eksaktong pangalan nito, pero more or less ganito yan. Tukboy Magid Group. Na sinasabi niya nga, isa rin sa mga gumagawa ng ganitong klase ng bomba sa bahagi ng Mindanao. Ayon sa kanya, ang sa kasamang palad, yung mga ganitong bomba ay medyo normal dun sa bahagi ng Mindanao. So bukod sa sinasabi niyang teorya ng pagkaka-involve ng Mauti Group dito sa naganap na o sa nakuhang bomba kaninang umaga sa US Embassy, sinasabi niya rin na maaaring isang tao, isang grupo na may galit sa US Embassy o talagang nananakot lamang. Ayon sa kanila, kung sakaling pumutok itong o sumabog itong nakuhang bomba kanina, ito ay mayroong radius ng 100 to 150 meters. So, base doon sa mga nauna nilang o nakalap na impormasyon, meron daw taxi na dumaan kaninang umaga. Ito'y kwento ng isang bystander na street sweeper dun sa lugar. Meron daw taxi na dumaan kaninang umaga at huminto dun sa harapan ng basurahan, may inilapag dun sa loob ng basurahan at umalis na kaagad-agad. So ang duda nila, ito na yung bomba na inilagay dun sa harapan mismo ng US Embassy. Ang kagandahan lamang nito, sabi nga ni Chief De La Rosa, ay naging alert yung ating kababayan at nai-report agad ito sa pulis dahil agad itong napuntahan at agad na napigilan kung ano man yung maaaring mangyari. Dahil ayon sa mga pauna nilang investigasyon, capable na sumabog itong nakuha nilang IED bomb kaninang umaga. Ito daw ay inilagay bandang o madaling araw at sa ngayon tinitingnan pa nila yung mga CCTV footages sa paligid ng area upang makakita sila ng mga karagdagang impormasyon sa kung paanong napunta yun doon sa lugar. Samantala patuloy pa rin yung kanilang pakikipag-ugnayan sa US Embassy na kanina umaga pa lang ay nagsabi na makikipagtulungan, magbibigay ng kanilang full cooperation para marisolba ng ating mga otoridad itong bomba na nakuha sa harapan ng kanilang ambasyata. Ipinahayag din ni Chief De La Rosa na maghihigpit ngayon, sila ay on full alert, pero hindi pa naman daw na itataas yung state of lawlessness. So, in effect pa rin yan, pero in addition to that, maghihigpit ang ating kapulisan sa lahat ng mga checkpoints and security para masigurado na hindi na mauulit itong pangyayaring ito. Magkagayunman, sinabi niya rin na hindi niya pipigilan yung ating mga kababayan kung gustong magpunta sa mga lugar na matatao katulad ng mga malls at iba pang mga lugar at dadagdagan lamang yung security persons sa mga paligid na ito dahil nga magpapasko. So inaasahan natin na hindi rin naman mapipigilan yung ating mga kababayan dahil nga ito ay panahon ng pamimili para sa darating na Kapaskuhan. Ang kanilang
Ayun, makikipag-coordinate ang kapulisan sa mga mall authorities para maging sila yung mga security, yung mga sarili nilang security personnel ay maghigpit sa mga pumapasok at lumalabas sa mga mall areas. Tinanong kanina kung may pagkukulang ba ang Philippine National Police dito sa naganap na pagkakakita ng bomba kanina. Direktang sinagot ito ni General De La Rosa na oo, may pagkukulang ang kapulisan dito dahil the mere fact na nakapasok yung bomba, yun ay isang pagkukulang na dahil nga nalusutan daw sila. Pero binigyan pa rin niya ng inassure niya ang taong bayan na ang lahat ay under control at wag daw magpapanik ang ating mga kababayan dahil sabi nga niya kung magpapakita tayo ng takot, ito ay isang tagumpay na para dun sa grupo ng mga terorista na nagnanais na maghasik ng lagim dito sa Kamaynilaan. Samantala, kanina naman Samantala, nabulabog po ang bahagi naman ng Roxas Boulevard sa Maynila kanina dahil sa natagpuang kahina-hinalang bagay sa isang basurahan malapit po sa US Embassy. Mula sa Maynila, may ulat on the spot si Cecil Villarosa ng Super Radio DZBB. Cecil? Connie at Rafi, na bulabog na ang bahagi ng Roxas Boulevard sa lungsod ng Maynila matapos nang matagpuan ang isang hinihinalang improvised explosive device sa isang basurahan, ilang metro lamang ang layo mula sa US Embassy. Nakita ang hinihinalang pampasabog na isang street sweeper ng Department of Public Works and Highways na naglilinis sa lugar kaninang bago mag-alas 7 ng umaga. Ayon kay Ellie Garcia na mismong nakakita ng suspicious package, ang nasabing bagay ay kinalibilangan ng cellphone at wire na nakadikit sa isang hugis oblong na binalot ng itim na duct tape. Ang basurahan kung saan nakita ang hinihinalang IED ay nakapwesto sa bangketa at 30 hakbang lamang ang layo mula sa US Embassy. Sinabi ni Garcia na plano sana niyang kunin ang kahina-hinalang bagay pero minarapat niya na ito ay paalam sa mga gwardya ng US Embassy. Kagad namang humingi ng saklolo ang US Embassy sa Manila Police District na nagpadala ng puwersa mula sa kanilang Explosive and Ordnance Division at Special Reaction Unit. Rumisponde rin sa lugar maging ang mga tauhan ng Special Action Force ng PNP. Nang dahil sa insidente, 2 oras na nahinto ang daloy ng traffic sa southbound lane ng Roxas Boulevard magmula sa kanto ng Calao hanggang sa Pedro Hill para bigyang daan ang tinatawag na bomb disruption proceedings. 2 beses na pagsabog ang narinig mula sa lugar ng isa katuparan ang bomb disruption. Alas 8:50 na umaga nang ideklara naman ni Senior Superintendent Joel Coronel, ang hepe ng MPD, na wala nang dapat ipangamba sa nasabing suspicious package. Pero sa kanyang paglalarawan, maliban sa cellphone at wire, may kinakabitan din ang kahina-hinalang pampasabog na isa pang electronic device. Posible umano na decoy na pampasabog ang natagpuan. Paliwanag pa ni Coronel, ang nagkapira-pirasong bahagi ng pinaniniwala ang IED ay sasailalim sa forensic examination. Kukunin din daw ng MPD maging ang mga CCTV footage na kuha sa lugar para matukoy kung sino ang nag-iwan ng hinihinalang IED sa basurahan malapit nga sa US Embassy. Alas 8:53 naman na umaga nang buksang muli sa daloy ng traffic ang naapektuhang bahagi ng Roxas Boulevard at iyan ay matapos ang isinagawang paneling o pag-inspeksyon ng mga tauhan ng MPD bomb squad. Ang US Embassy hindi naman sinakitaan ang indikasyon ng pagkabahala. Katunayan, habang nagaganap ang bomb disruption proceedings kanina, ay tuloy pa rin sa pag-accommodate ang mga gwardya ng embahada na mga pumipila para sa US visa application. Rafi, Connie? Cecil, linawin ko lang, bukod dun sa mga cellphone at yung mga wires na nakuha dun sa pinasabog na hinihinalang IED, meron ba silang nakitang yung mismong pampasabog na nandun sa loob? Meron bang device na, for example, granada o kaya ay anumang explosive na element na nandun mismo sa pinasabog ng MPD? Ang may nakausap tayo kanina, marami kami mga reporter na nakakausap doon sa isang miyembro ng Special Action Force na isa sa mga unang rumisponde sa insidente. Ang kanyang paliwanag, 81mm mortar yung kinakabitan ng improvised explosive device. So yung Pero 81mm yung 81mm mortar ba, Cecil, buo nung makita at posible talaga maimbestigahan kung saan galing, meron pa siyang signature siguro na pwedeng makita ron na makakatulong sa investigasyon? Yan ang ating alamin, Rafi, kasi kanina nang banggitin niya ng miyembro ng SAF,
hindi na nagbigay pa ng detalyadong paliwanag yung mga miyembro ng bomb squad ng MPD, pero inaasahan natin na yan ay masasagot dahil ngayong tanghali ay nagpatawag ng pulong balitaan dito sa MPD, itong si MPD Director Joel Coronel, at naririto na rin sa MPD itong si NCR Police Director Albayalde. Pero Cecil, yung binabanggit no nakausap mo ng 81mm mortar, hindi natin nakunan ito, walang nakakuha ng footage nito, nakakita. Wala, kasi kanina, Rafi, nag-uumpukan kami mga reporter at nagtatanungan kung paano namin ilalarawan sa aming mga report yung natagpuan. Kasi ang exact words ni MPD Director Joel Coronel, suspicious package believed to be improvised explosive device. Sa gitna ng pag-uusap namin, doon dumating yung taga-Special Action Force ng PNP at siya yung nagsabi na 81mm mortar yung natagpuan. Well, malaking bagay yan pag may nakitang 81mm mortar dahil kukumpirmahin nga niyan na yung IED na yan ay talagang meant para sumabog. Talaga, meron ba silang nababanggit na merong banta dyan sa lugar na yan, lalo pat malapit yan sa US Embassy? Wala. Yan ay tinanong namin kanina kay Senior Superintendent Coronel. Wala naman daw sila natatanggap na information o anumang pagbabanta sa area na yan ng Rojas Boulevard na malapit nga lamang sa US Embassy. Pero kanina, ang paliwanag din ni Director Coronel, nung isagawa yung bomb disruption proceedings kanina, initially, doon sa appreciation ng mga tauhan ng NPD bomb squad, wala na raw kakayahan na sumabog yung hinihinalang improvised explosive device. So, posible na inalis yung pulbura doon sa 81mm na mortar. At ang binabanggit niya kanina, posible raw na decoy na IED yung natagpuan nga doon sa basurahan malapit lamang sa US Embassy. So pwedeng panakot din pala yung natagpuan na yan. Anyway, maraming salamat sa iyong ulat, Cecil Villarosa ng Super Radio DZBB.